Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page na napapanood din tayo sa Enzo Recto page at sa Bunyog Pagkakaisa YouTube channel. No? Tayo ay magkokomento lamang dito sa cheering squad. Mga cheering squad ni Duterte. Yan. Yung nangyaring pakitang gilas ng mga senador na akala mo ay makabayan, na mga naka-t-shirt pa po, yan ang kukomentuhan natin. Nagano po sila nag-cheering squad doon sa laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA. Laban sa China, no? Abay, ano naman pala tong mga to, no? Pang cheering squad itong mga senador natin. Talagang palakpakan. Doon sa game po ng Gilas Pilipinas laban sa China, no? Basketball po ang pinag-uusapan dito, Pero ang nakalagay po sa t-shirt ng mga senador ay WPS, talagang makabayan, no? West Philippine Sea, di ba? Yan po yung suot na t-shirt ni Bongo, ni Bato, ni Joel Villanueva at si Subiri, no? At nung nakashoot yung Gilas Pilipinas, yung player, si Bato sumasayaw-sayaw pang ganun, no? So, alam nyo, wala namang masamang maging cheering squad ka ng national team. Kaya lang, sa totoo lang nambobola na lang. Kumbaga, hindi naman bagay Hindi bagay sa kanila. Yung magsasabi pa nakalagay, West Philippine Sea, Dahil ang tagal po na panahon, na ngayon, nagpapakitang gila sila, pero ang tagal po na panahon, nasuportado naman nila yung naghuhudas. Yung naghuhudas, suportado nila si Duterte. At parte nga sila ng paghuhudas sa bayan. Kaya pakitang gilas, pero todo suporta sa hudas. Sino ba ang hudas? Si Duterte. At ito ay mga aso ni Duterte na ngayon ay nagpapanggap na mga makabayan. At para ipakita ang kanilang pagiging makabayan, ito ang nakakatawa. Nagpunta sa basketball game, nagpatahi ng t-shirt na may nakalagay na West Philippine Sea at saka naging cheering squad ng basketball team. Yan po ang mga senador na mga ungas. Diretso natin, mga ungas na mga senador. Akala nyo, madadaan nyo ang issue ng West Philippine Sea sa pa-t-shirt sa panonood ng Gilas Pilipinas na minalas. Di ba? Malas. Ang nangyari, itong kanilang pagiging cheering squad ay naging nagmukha silang mga ungas. Di ba? Dahil papaano tayo makukumbinse nila Bongo, nila Bato, Villanueva, Subiri, I think nandun pa din si Tolentino, di ba? Si Pia Cayetano nanood din doon sa Gilas. Paano tayo makukumbinsi na sila ay makabayan? Samantalang 6 na taon si Duterte nagpakatuta sa China, wala naman silang sinasabi. In fact, bawat pagpapakatuta ni Duterte sa China, yung kanyang administrasyon, itong mga ungas na ito, ay todo palakpak. Halimbawa, si Bato. Kilala naman natin, sino ba si Bato? Dakilang aso ni Duterte yan. Si Bongo, alalay ng hudas, na isa ring hudas, Tapos sila Tolentino, di ba? Si Subiri, si Joel Villanueva, Sa totoo lang ang tagal na po na 6 na taong tinatraidor ni Duterte ang Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Wala namang imik tong mga ito. In fact, itong mga senador na ungas na ito, suportado nila yung hudas Tapos ngayon sasabihin nyo, makabayan kayo? At para ipakita ang kanilang pagiging makabayan, nag-cheering squad sila dun sa Gilas Pilipinas. Ayun, nagmukha silang mga ungas. Di ba? Yun ang ating komento dyan. So, makakaila ba ang ginawa ng administrasyon ni Duterte hanggang ngayon sa nangyayari sa West Philippine Sea? Parang ngayon, nagpapasikat sila kasi malapit na eleksyon na naman Re-electionist yan si Tolentino at si Bato. Kahit yata ito si Bongo, re-electionist ba yan?
Yan po. Oh, nagpapakaungas ng bobola na naman. Samantalang, nung si Duterte, sinabi niya, yung panalo sa West Philippine Sea ay isang pirasong papel lang. Piece of paper lang daw yun, sabi ni Duterte. Oh, wala naman sinabi itong mga ungas na mga senador na ito. Todo suporta pa rin kay Judas. Kay Judas Duterte, di ba? Sa totoo lang, ang tawag ko nga dyan, Judas eh. Dahil si Duterte naman talaga ang nagpalaki ng ulo ng China eh. Kaya nagkaganyan yan. At dahil napaka best friend ni Duterte yan China, tinawag pa nilang best friend yan eh, kaibigan eh. Di ba sabi nila Roque? Eh lahat ng mga kontrata, China. Ang mga kontrata natin sa communication, pati mga military base natin, mga military campo natin, mga kampong militar. May mga nakatayong mga communication structure na kinokontrol ng China. Yung ating National Grid Corporation of the Philippines, yung transmission ng ating kuryente, energy, China. Yung ating malampaya, ang mga shareholder dyan, China. Nila Dennis Uy, di ba? China. Madami po. Reclamation, China. Oh. Sa nangungutang si Duterte, China. Kulang na lang, magkarate, magkumpo tumwa. Magkumpo sila eh. Ha? Magkumpo. Alam niyo, kumpo. Eh, matindi po eh. Yan po ang nangyari sa panahon ng Duterte administration. O tapos nagbiro pa si Duterte. Ang Pilipinas daw ay province of China. O ano narinig niyo ba 'tong mga senador na to? Na sila ay makabayan? Na sinabi nila, teka lang, Mr. President, mukhang mali na 'yang sinasabi mo. Wala tayong narinig na ganun sa kanila eh. Kaya nagpapanggap itong mga ungas na ito. Eh booking na booking naman. Dinadaan sa t-shirt. Sinong gagaguhin itong mga to? Wala eh. Booking sila talaga. Ngayon, naglaban yung Gilas Pilipinas tsaka yung China. Basketball ang laro dun. Hindi naman issue ng West Philippine Sea eh. Sabi moral booster daw. Ang tibay ng mga mukha nitong mga senador na ito. Moral booster daw. Ano ba kinalaman ng mga player, di ba? Basketball yun eh. Sports yun eh. Di ba? Ang layo ng issue sa West Philippine Sea. Samantalang mga senador, ang tagal na hinuhudas ni Duterte, ang Pilipinas, laging pinapabura ng China, wala naman kayong ginawa. Tapos ngayon, mag-cheering squad kayo na pag magpapanggap ng mga makabayan. O di ba mga kabunyog, mga kababayan ko, ganyan ang ginawa nila Bongo, Bato, nila Villanueva, nila Subiri, Cayetano, lahat ng nagpakatuta kay Duterte kasama sa paghuhudas at pagtatraidor. Kaya nangyari itong sitwasyon natin sa West Philippine Sea. Hanggang sa huling sandali nga nagtatraidor pa eh. Hanggang ngayon, kung hindi pa pumiyok yung Philippine Embassy, hindi pa mabubuking yung mga reclamation na yan sa Manila Bay. Na ang kasosyo ng pamilya Gatchalian ay China. Yung China, kumpanyang China na pag-aari ng gobyernong China na nagtatayo ng military base sa West Philippine Sea. Sipin nyo yun? Di ba nabuking hanggang ngayon eh. At nung si Duterte ay hindi na presidente, ang huling bisita ni Duterte, sinong kausap? Si Xi Jinping. China pa rin eh. Paano mo ngayon sasabihin nila Bongo, nila Bato, Tolentino, nila Villanueva na sila ay makabayan? Hindi sila makabayan. Sila ay mga maka-Duterte. Iba yun. Iba yung makabayan na nagmamahal at nagtatanggol sa bayan. Iba yung nagtatanggol at nagmamahal kay Duterte. Hindi kayo makabayan. Kayo'y mga maka-Duterte at anumang gawin ni Duterte, sinusuportahan ninyo, pinapalakpakan ninyo, kahit ang paghuhudas ni Duterte, pinalakpakan ninyo. Diba? Pinapalakpakan ng mga ungas na mga senador na ito. Hanggang ngayon niya, hindi naman nila mabati ko si Duterte. Parang mga aso sila ni Duterte.
O lalo si Bato tsaka si Bongo, given yan. Si Tolentino, o sila Robin Padilla, mga aso ni Duterte yan eh. O, tapos ngayon nagpapanggap na makabayan dahil naka-t-shirt sila. Yun lang ang ating comment, di ba? O, sabi ni, magbabasa tayo ng comment. Kayo, anong masasabi nyo? Ha? Sa pagiging ungas ng mga senador na ito. Si Bato nga, nagano pa. Nagsasayaw-sayaw pang ganun eh. Natatawa na lang ako, sabi ko. Talagang lahat ng kabalbalan ginagawa nitong mga senador na ito eh. Para lukuhin ng tao. Samantalang nung panahon na kailangan nilang magsalita, hindi sila nagsasalita. Nung panahon na kailangan nilang kontrahin ng China, hindi sila kumokontra. Oh, 'di ba? Dapat sinabi nila, "Oy, Duterte, wag kang utang ng utang sa mga 'yan kasi ano 'yan eh, may mga kondisyon 'yan eh." Oh, Duterte, bakit mo sinabing province of China ang Pilipinas? Eh kahit biro hindi dapat ginagawa 'yon. 'Di ba? Duterte, bakit hindi mo utusan ng Navy na samahan ng mga mangingisda? Hindi naman ginawa ni Duterte 'yon. Para yung mga mangingisda natin nakakapangisda. Ha, naalala niyo yung Gember 22? 22 mangingisda na muntik nang patayin ng mga yung Chinese vessel na 'yan. Na talagang na-rescue lang po itong ating mga mangingisda diyan sa Zambales. Na-rescue po I think ng Thailand. Thailand ba o Vietnam ang nag-rescue sa kanila or Vietnam. At kinuwento nga nung mga mangingisda ng Gember 22, talagang tumuob yung bangka nila. No? Tapos sinisip pa sila ng gobyerno. Bakit kasi kayo nangingisda doon, di ba? Ganun pa yung pagkakasabi ng administrasyon ng mga opisyal ni Duterte. Sa sobrang pagiging aso sa China ni Duterte. O di ba yan ang totoo dyan. Kaya kahit anong suot nyo dyan, kahit magbikini sila dyan, kahit ano pang suotin ng mga senador na yan, magmukha kayong tanga dyan, mag-cheering squad kayo, magsuot kayo ng palda, magsuot kayo ng kahit ano, mga ungas pa rin kayo na mga aso ni Judas. Oh. Mga aso ni Judas. At sino si Judas? Si Duterte ang Judas. Oh. Kasi yung panalo natin sa West Philippine Sea, hindi niya pinaglaban. Ipinanalo yan ng Pinoy administration, ang liwanag ng ruling eh. Pero para kay Duterte, piece of paper lang daw yun. O, di ba? Napakatindi. Tapos ngayon, mag-cheering kayo sa basketball. Dadaanin nyo sa basketball? Anong kinalaman nun? Wala eh. Nanloloko na naman tong mga ito. Kaya tayo sa bunyog, tayo sa Kulex Vlog, mga kabunyog, inaano natin, binubulgar natin, hinuhubaran na natin ng maskara. Dapat mabulgar kasi kayo yung traidor eh. Huwag niyong bulahin ang taong bayan. Booking na kayo. Hanggang ngayon, hindi nyo naman kinukondina yung lahat ng ginawa ni Duterte. Kaya nagkaganyan yan. Kaya kahit nga yung ambassador ng China, napakabastos. Si yung Wang Xilian na yun. Si Buang Xilian. Hanggang sa huling sandali, nagsisinungaling eh. O, napakasinungaling ng ambassador na yun. O, di ba? Hanggang binobombit na yung ating yung nagsusupply ng yung barko na nagsusupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, di ba? Binombatan tubig yun. O, ngayon na lang napipilitan tong mga senador na ito dahil uminit na ang issue. Pero noon, wala. Pumasok yung Pogo, nagkokontrata ang mga Chinese na kumpanya, meron pang pastillas scam, wala naman kayong mga pinagsasabi itong sila Joel Villanueva na ito. Sila Bato, si Bongo, di ba? Tolentino, Cayetano, di ba? Wala, mga tuta kayo ni Judas, tuta kayo ni Duterte. Kayo'y mga maka-China din. Huwag kayong magpanggap na kayo'y makabayan. Maka-China kayo. O, di ba? Hindi madadaan sa mga cheering squad nyo sa basketball. Kaya nga siguro minalas din ang minalas ang Gilas Pilipinas eh. O, sa totoo lang, although nung game na yon nanalo ang China. Nanalo ang Gilas sa China. Pero basketball lang yun eh. O, di ba? O, di ba? Ang babaw nitong mga senador na to, mga ungas talaga eh, no? O, Samboy Sam, hindi mababatas bilihin
sa basketball. Hindi aalis China sa West Philippine Sea kahit nanalo sa basketball. O, Pinoy gilas kontra China, gutom pa rin Pilipino, mga tutuan ng China yung mga yan. Eksakto yung punto mo, Samboy Sam. Napakaganda ng punto mo. Hindi bababa ang presyo ng bilihin, hindi pa rin aalis ang China dyan. Tinalaki nyo na ang ulo eh. Kasi ang ginagawa na lang nila, pangauto sa bayan. Nagpo-propaganda na lang sila. Kumbaga, photo ops na lang yun. Para lukoy na naman ng mga tao na sila na naman ang makabayan. Samantalang yung pastillas scam na pumapasok yung ma-incheck dito. Halos si Risa Hontiveros ang nagbubulgar niyan eh. Diba? Eh, nakakalungkot. Ang mga kontrata, Chinese. Yung NGCP, China. Yung Malampaya natin. Yung Malampaya Natural Gas Plant natin, China. Utang natin, galing sa China. Puro China, China, China. Dapat magkungpo na lang itong mga to, no? Kungpo. Ay, nako. Oh, di ba? Oh. Shin Suba, maraming tamad at talunan. Ito, mukhang tamad na naman to si Shin Suba. Wala ka bang ibang komento, Shin Suba? Puro ka tamad eh. Ang tamad yung mga idol mo eh. Oh, Tony Tong Gallardo. Sports yan, hindi politics related to bullying. Oo, tama ka, Tony Tong Gallardo. Kaya lang, alam mo naman tong mga senador na ito, na mga ungas, alam nila maraming mga Pilipinong mababaw mag-isip. Pag nakita siguro ng maraming Pilipino, may nakalagay na West Philippine Sea. O, di, wow, ang galing, bayani. Di ba? Mga makabayan na sila ngayon. O, nag-t-shirt lang yan, nagpa-print lang ng t-shirt. Naglagay ng West Philippine Sea. Samantalang yung pagtatrader ni Duterte, sila ang kasama at suportado nila yung pagtatrader ni Duterte. Oh, bakit hindi nyo pinigilan si Duterte umutang sa China? Bakit hindi nyo sinabihan si Duterte nung sinabi niyang province of China, ang Pilipinas? Bakit nung nakikipag-meeting si Duterte diyan kay Xi Jinping, hindi nyo ginigiit yung karapatan ng Pilipinas kahit man lang sa ating exclusive economic zone? Oh, di ba? Lagi ang katwiran nila Bato. Hindi kasi natin kaya sa gera eh. Puro kayo ganun eh. Dinadaan nyo sa gera. Hindi naman kailangan makipag-gera eh. O, at yung huling ang ginawa ng China, yung 10, binago na naman yung mapa. May bagong mapa ng China. Dati 9 dust line. Ngayon 10 dust line na. O, mas malaki na isakop. Tignan mo ka, walang hiya yan. Kaya ang dami nag-react na bansa din. O, kagaya ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Taiwan, India, meron din si Galutang India sa China eh. Ngayon, nagpapaano na tong mga to kasi mabaho na ang China sa Pilipinas eh. Booking na ng mga Pilipino. Ngayon, sinasakyan nila Bato, nila Bongo, nila Tolentino, nila Joel Villanueva, nila Subiri, yung mga Pilipino nagising na sila eh, nagising sila eh. Galit ang mga Pilipino sa ginagawa ng China. Sinasakyan lang yan nila Bato, nila Bongo. Kunwari, sila yung makabayan. Pero ang totoo, maka-Duterte sila. Tao sila ni Duterte. Aso sila ni Duterte. At sila pare-pareho ay aso ng China. Oh. Yan ang totoo mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Connie at Chensa, tuloy ang laban ng mga kakamping kabunyog. Salamat, Ma'am Connie, no? Sir Kulex Pulangaw. Ay, sino yung Pulangaw? Sabi mo, Ma'am Connie? Sir Kulex Pulangaw lang maniniwala sa mga hudas. Oo. At Pulangaw lang at mga dutards lang ang magpapapaniwala sa mga ungas at sa mga hudas. Totoo yun. Kayo ba madadaan kayo sa t-shirt? Pagkatapos yung traidorin ng bayan, magsusuot lang kayo ng t-shirt at magpapapalakpak kayo. Si Bato nga sumasayaw pang ganun eh. Oh. Nagbubudots din si Bato. Matatawa ka talaga eh. Sila Joel Villanueva, dapat nagpalda kayo, di ba? Nagano kayo. Gusto nyo parang maging cheerleader, mag-resign kayo sa Senado, di ba? Oh, bumunta na kayo ng China, doon kayo mag-cheerleader, hindi rito. Ha? Kaya nga minsan nakakaawa din si Chat Reyes. O, tingnan nyo yung nangyari kay Chat Reyes. Kung di ba naman ungas ang maraming Pilipino, sinisisi nyo yung tao.
O pagpalagay ng hindi niya naipanalo yung Gilas. Basketball lang naman yun. Sports. Kung gusto niyo palitan, di palitan. Pero yung mga magnanakaw na politiko, yung mga hudas, hindi galit tong mga Pilipino. Yung maraming Pilipino, galit na galit kayo sa coach. Natalo yung Gilas, hindi na ipanalo ni Chat Reyes. Sabi niyo, mahina, ganyan. Galit na galit sila. Gusto nila, palitan na si Chat Reyes bilang coach. Bakit hindi nyo papalitan yung mga hudas at mga magnanakaw sa gobyerno? Minsan may disconnect ang maraming Pilipino Pero sigurado ako, mga Pulangaw at mga Dutards yan. May disconnect. Alam niyo yung disconnect? Meron silang disconnect sa realidad. Disconnected ang kanilang utak sa realidad. Kaya mas galit sila sa coach ng basketball kaysa sa mga politikong magnanakaw at mga hudas. Napag-uusapan na kasi dito, basketball na pinasok na nila Villanueva. Siguro naisip nila, nako, maraming Pilipino ang sumusubaybay sa Gilas Pilipinas. Sakto, ang kalaban China. Di maraming Pilipinong nakatutok doon. Dinadaan nila ngayon, parang bumabaw na, pinabababaw nila na sinasakyan nila ay Pilipinas versus China. So sila naman, mag-cheer sila sa Gilas para kunwari makabayan sila. Tignan mo nga itong mga ungas na ito. Ginagawang ungas ng mga ungas ang mga Pilipino. Di ba? Niloloko. Kaya sana mga kababayan ko, wag na kayo nagpapaloko kila Duterte, kila Bato, kila Bongo, kila Tolentino, Cayetano, Villar, sino pa ba mga pumapalakpak kay Duterte dyan? Kila Villanueva, wag kayo nagpapaloko sa mga yan. Subiri, dahil nung panahong dapat silang magsalita laban sa China, hindi nila yung ginawa. Kasi takot sila kay Duterte, kasi si Duterte, tuta ng China. Ayaw nilang kalabanin si Duterte. Diba? Yan ang totoo dyan. Huwag kayo nagpapabola dyan kila Bongo. Pong Tinasas, ikaw taga-suporta ng mga traidor sa bayan. Palibasa, wala kang respeto sa sarili mo. Ikaw mismo bumababoy sa pagkatao mo. Sabi ni Pong Tinasas kay Shinsuba. Salamat Pong Tinasas. Miguel Domingo nanonood. Jasmine Tongson. Naku, dapat makulong na yan si Bato. Wala ba si Robin doon? Wala si Robin, Dapat para kompleto ang mga ungas, nandun si Robin, no? Kakatawa na lang, mga senador, nag-cheerleader sa Gilas Pilipinas, no? Ganun na sila, ginagawa nilang parang pelikula, tsaka pagbablog na lang ang Senado, ang pamamahala sa gobyerno, style vlogger na lang. Kung anong magbabiral, kung ano yung nakaka-entertain, yun ang ginagawa nila. Wala nang lalim. Walang lalim Talagang ganito yung mga senador at maraming mga opisyal ng gobyerno. Vlogging lang kung paano magbabiral, basta patok sa masa, click sa social media, yan, gagawin nila yan. Kahit magmukha na silang mga ungas, di ba? Rudy Banasihan, good evening Sir Kulex. I-share po natin itong ating vlog Nemesio Maldia, magandang gabi mga kabunyog. Ako, ito nga yung naging natin napili kong topic talaga. Kailangan komentuhan ito. Heidi Calaw, hindi na madadala ang Pinoy sa pa-t-shirt na yan. Ang importante yung laman ng puso, yung totoong nagmamahal sa bayan, na pinapakita sa totoong gawa, hindi pakitang tao lamang. Eksakto po. Heidi Calaw, ang ganda ng iyong comment, no? Tama Hindi na madadala ang Pinoy sa pa-t-shirt. Yung mga na lang, yung mga usbaw. Alam niyo usbaw? Yung mga tatanga-tanga, ayan. Yung mga bobo, yan ang nadadala sa pa-t-shirt. Pero yung mga nag-iisip, hindi na madadala sa mga pa-t-shirt. Tama sabi niyo talaga, Heidi Calaw, no? Ang importante, yung laman ng puso, yung totoong nagmamahal sa bayan. Sino ba ang nagmamahal sa bayan? Di yung kumokontra noon pa man sa China. Sinasabi, China, abusado ka. Wala Nung panahong ni Duterte, na talagang
sagad-saring Judas, talagang itong sila Bato, Bongo, sila Villanueva, Subiri, Villar, yung mga senador na yan, sila, basta yung mga senador na maka-Duterte, todo suporta kay Duterte. Todo rin ang pagiging tuta nila kay Duterte, natuta naman ng China. So, ganun din. Kasama sila sa pagiging Judas. Kaya nagkaganyan ng China, lumaki ang ulo. Kasi, nakokontrol nila ang gobyerno, ang mga opisyal ng gobyerno. Kahit si Marcos, wala naman siyang matibay na posisyon laban sa China. Wala. Hindi sila kagaya ng presidente ng Indonesia, si President Widodo, o yung presidente ng Taiwan. Yung babae, matapang yun. O yung prime minister o presidente ng Vietnam. Talagang matatapang at makabayan yung mga leader yan. Vietnam, Indonesia, Taiwan. Kahit yung India, pumapalag yun. Kahit yung Brunei, kahit yung Malaysia. Pilipinas lang talaga ang nagpakatuta sa panahon ni Duterte. At hanggang ngayon naman. Diba? Sa totoo lang yan Edwin Clemente, mali ang timing ng mga oportunistang senador na ito. Sporting event ito na binabayaran ng politika, manang-mana talaga sa mentor nilang si Digong o Digong. Edwin Clemente, tama ka. Kasi ang style ng mga senador na yan, patok sa tao ang gilas Alam nila, maraming nanonood ng Gilas Pilipinas. Kaya syempre, ang mga Pilipino gusto natin mag-champion sa FIBA, di ba? Kasi world basketball Kumbaga, gusto nating patunayan na ang Pilipino kaya niyang makipagsabayan sa maraming team, mga foreigner, di ba? So, entertainment, sports. Nakita nitong mga senador na to, patok ito, pinanonood to ng mga Pilipino. So, nagpasikat sila ngayon. Kahit nagmukha silang ungas, nagsuot sila ng t-shirt na may West Philippine Sea, nagsasayaw-sayaw doon. Lalo si Bato, talaga matatawa ka kay Bato Kila Joel Villanueva, di ba? Nakita nyo naman yun. Di ba? Kasi nga, alam nila, maraming Pilipino ang nakasubaybay sa FIBA. Ben Barcelon, Kulex, nagmamahal sa inang Pilipinas. Pagpalain ka ng poong may kapal, God bless always. Salamat po, Ben Barcelon. Ang mga kabunyog natin, basta kabunyog po, makabayan po yan. Tayo po, nagmamahal tayo lahat sa ating inang bayan. Dahil hindi tayo pumayag sa mga ginagawang paghuhudas ni Duterte. At lalo sa panahon ngayon, na binabastos tayo na harap-harapan ng China. Kaya nagkaganyan yan, paulit-ulit tayo. Dahil kila Duterte, pinalaki nila ang ulo. Yan ang totoo. Miguel Domingo, lumaban tayo para sa bayan, Kabunyog. Opo. Kaya wag tayong nagpapapaniwala sa mga cheering squad na mga maka-Duterte. Mga cheering squad na nagpapasikat. Nagpapa-viral sa Facebook at YouTube. Yan. Yan na sila Bato, sila Bongo. Yan na yun. Di ba? Salamat po sa inyong mga comment I-share po natin ito habang kayo nanonood, i-share niyo yung ating vlog, no? Si Anita Hapon, sabi nga ni Sir Percy Lapid, kung nasaan yung labangan, doon sila sasabsab. Yan sila. Kung nasaan yung labangan, doon sila sasabsab. Sabi ni Anita Hapon. Binabasa ko po yung ibang comment, no? Mabilis lang. Salamat po sa nag-send ng stars, 100 stars. Ma'am Eva Istabaya, maraming salamat lagi ka nagsisend ng stars. Yung mga nakakaluwag-luwag, pwede po kayong mag-send ng stars. Bobby Villaruel, mga makapili. Opo, mga makapili talaga yung mga yan. Meron pa, sino ba yung Mila Bianino, salamat Ma'am Mila, nanonood ka, no? Nick De La Cruz, Sir Kulex, nakabili na si Satanas. Nabili na ni Satanas ang kaluluwa ng mga yun. Yan ang comment ni Nick De La Cruz. Larinet Malaka, dapat wag nang pabudol ang karamihang Pilipino na uto ni Digong at Marcos. Tayo sa bunyog, hindi tayo nagpapabudol At ang ginagawa nga natin, yung mga nabubudol-budol, naloloko, pilit nating iminumulat dito sa ating vlog. Sa Enzo Recto, sa Bunyog Pagkakaisa page, dito sa ating vlog, sa Kulex vlog, minumulat natin yung mga naloloko pa, yung mga nagpapabudol-budol pa dyan. Ini-expose na natin. Huwag kayong nagpapapaniwala
Sa mga pa-eksena nila Bato, nila Bongo, mga pasikat nila Robin Padilla, huwag kayong nagpapapaniwala dyan. Dahil ang mga yan ay mga, hindi lang palpak yan, mga sagad-saring mga traidor yan, kasama si Duterte. At hindi lang, madami silang issue, di ba? Korupsyon, pagiging traidor, pagiging palpak, di ba? Dami, yan naman wala tayong sinasabi na hindi totoo. Based on record iyan. Sige nga, yung mga senador na yan, may kumontra ba kay Duterte nun? Or nagsabi sa China, sumusobra ka na. Walang ganun nun. Ano pa nga, sabi pa nga ni Roque, na spokesperson ni Duterte sa Malacanang, kaibigan daw ang China. Pinagtatanggol pa nga ni Roque nun di ba? Hanggang ngayon naman, pinagtatanggol nila di ba? Yan ang totoo. Rudy Banasihan, good evening Sir Kulek, salamat ha. Sabi nung isa dito, anak Bene Lamela, mga plastikang double face senators na mga alipores ng makabayang China na big boss nila. Sa China sila kumakampi kay Duterte. Tama ka po dyan Bene Lamela. Totoo yun. Anita Hapon, maraming salamat po Sir Kulek sa pagbasa ng aking komento po. Tuloy po ang laban sa katiwalian ng gobyerno. Gising na mga kababayan sa katotohanan. Kaya sa September 21, magkita-kita po tayo sa Liwasang Bonifacio. September 21 po yan. Ang dami nating issue, yung todo-todong pagtaas ng presyo ng bilhin, yung sagad-sagad na lantarang ginagarapal po ang ating pambansang budget, di ba? Parang kanila yung pera di ba? Yan po ang mga issue natin sa September 21. Madilim na pag-alala sa madilim na kasaysayan ng batas militar ng martial law. So magkita-kita po tayo sa September 21 diyan sa Liwasang Bonifacio. Oric Limbot, parang nakikita ko na naman, nababanat na naman ang China niyan sa pagkatalo ng team nila. Basketball lang naman yun Di ba? Kabunyog Oric Limbot. Walang problema yun Wala naman talagang bearing yun sa ating laban sa West Philippine Sea. Wala namang kinalaman talaga yung basketball na yon. Ito lang naman sila Bongo, sila Bato, sila Tolentino, sila Cayetano, sino pa yung mga nandun? Sila Villanueva, Subiri. Sila lang naman yung nagpapasikat nagpapaepal na para bang nandun ang laban ng West Philippine Sea. Malayo Malayo sa katotohanan Basketball lang yun Binubudol-budol na naman nila yung mga tao. Iba yung basketball sa totoong laban sa China, mga kababayan ko. Dapat alam natin yung pagkakaiba ng entertainment sa realidad. Ang problema, pag pinapanood nyo sila Robin Padilla, sila Bato, sila Bong Revilla, sila Budots, nagmimix na. Akala nyo, yung realidad ay entertainment pa rin na nadadaan sa mga vlog, mga acting na pampelikula, uma-acting lang. Hindi nasusolusyonan yung totoong problema. Kasi nga, inuuto lang ang mga Pinoy. Inuuto ang maraming Pilipino. So, dapat makita natin mga kababayan, iba yung entertainment, iba yung totoong problema. Magkaiba po yun Ito, basketball lang ito para malibang tayo, di ba? Hindi naman dyan natin nilalabanan ng China. Kung sakali man natalo ng Gilas, yung Team China sa basketball lang po yun. Wala yun sa katotohanan ng yung realidad ng problema natin sa West Philippine Sea. Walang connect. Wala pong connect yun sa West Philippine Sea. Kaya lang, itong mga hunghang na mga ungas na mga senador na ito, kino-connect nila, niloloko yung tao. Di ba? Para sila ang magmukhang bida. Kaya dapat, yung mga Pilipino, mag-isip tayo, magsuri tayo. Ganun ang style nila Robin Padilla Kaya ginagawa yung mga salita nila sa Senado, ang mga linya nila pang yung magiging bida sila, yung parang eksena sa pelikula. Acting lang, naloloko ang maraming tao. Pero yung tunay na problema ay hindi naman nabibigyan ng solusyon. Kasi ang ginagawa lang nitong mga ungas na mga senador na to, mga opisyal ng gobyerno, umacting lang.
O, okay na yon, marami na silang naloloko. Ganon ang nagiging kalakaran sa politika eh. Nagiging patok sa tao. Akala nung maraming Pilipino, okay, itong taon to, itong isang opisyal ng gobyerno. Pero ang hindi niya alam, ano pala to, ungas, di ba? Bobo pala, palpak pala, wala palang alam. O, kaya nga mga kababayan ko, pinapaalala sa inyo ng Kulex Vlog, huwag tayong naniniwala sa mga acting na pampelikula. Tignan natin, ano ba ang ginagawa nila, ng mga senador, ng mga congressman, kung ano ang ginagawa nila para magkaroon ng totoong solusyon sa problema natin. Sa maraming issue, totoong solusyon sa pagtaas ng presyo ng bilhin, pagtaas sana na isulong yung pagtaas ng sahod ng manggagawa. 'Di ba? Yung katakot-takot na smuggling, importation na nakakaperwisyo sa lahat ng Pilipino, sa mga magsasaka. Smuggling, importation, talamak po. Wala namang nakukulong. Yung issue ng korupsyon, lantarang nakawan. Mga confidential fund. Yung sobra-sobrang pangungutang ng bansa. 14 trillion na ang utang ng Pilipinas. Magpo 14 trillion na. Trillion po At talaga, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung bigas. Ito mga totoong problema na nararanasan nating mga Pilipino na nangangailangan ng totoong solusyon. Nangangailangan siya ng totoong aksyon. Hindi natin kailangan ng mga paepal, na mga ungas, na mga nag-acting-actingan lang, na pa-acting-acting. Nakala mo vlogger, hindi natin yan kailangan. Ang kailangan natin, ano ba ang totoong solusyon? Ang problema, hindi natin yan nakikita sa ating mga opisyal ng gobyerno. Tignan nyo si Da Junior, si Marcos Jr., Department of Agriculture Secretary siya. Pero absent siya ng kalahating taon sa meeting sa kanyang ahensya sa Department of Agriculture. 6 na buwan siyang absent sa meeting. Paano niya kinakausap yung kanyang mga undersecretary tungkol sa problema sa smuggling, sa food security, di ba? Yung bigas na napakataas ng presyo, yung supply ng palay, ng bigas, sa maraming bagay sa agrikultura, absent siya ng 6 na buwan. Hindi siya umaattend ng meeting. Sige nga. Tapos pag nagpapakita, nagpapa-photo ops lang, umaacting lang din si Marcos. Nakala mo bidang-bida na mabait. Pero ang totoo, tamad siya at palpak siya. Palpak na tamad. Na kurap. Di ba? Kurap. Nasusolusyonan ba ang totoong problema? Hindi. Kasi wala naman talagang ginagawang solusyon. Ganon din sa China. Ginagawa ng China, di ba? Kasi anong ginagawa nila, Robin? Ang solusyon niya, magbablogger siya sa West Philippine Sea. Pupunta daw siya doon. Kagaya nung ginawa niya dati. Naka-live daw yun sa YouTube, sabi niya. Pinagmalaki niya pa na nasa YouTube daw. Senador ka na Ganun pa ang utak mo. Bakit ka nag-senador? Dapat nag-vlogger ka na lang. Yung pala ang alam na solusyon ni Robin. Tapos isa pang solusyon niya, ROTC daw. Ungas talaga, di ba? Ganon din sila Bato. Si Sara Duterte naman, ano ang solusyon niya sa mga edukasyon? Kinokonekta sa rebelde. Ang layo Hihingi pala ng pera, daan-daang milyon confidential fund. Samantala, ang problema ng edukasyon, classroom, dagdag na teacher, yung mga laptop, gadget, laboratory, yung pagre-revise ng ating mga curriculum, di ba? Pero saan nakapokus si Sara? Confidential fund. Titik-tikan yung mga teacher daw na nagre-recruit ng komunista. Isipin mo, parang mga kabuangan na, mga baliw na sila di ba? Kumbaga, ginagago tayo ng harap-harapan. Seryoso yung mga problema, pero yung mga pinagagawa nila, kabaliwan. Pinag-aarian na tayo ng mga baliw at ng mga ungas sa Pilipinas, sa totoo lang. Issue ng West Philippine Sea, tignan nyo yung mga pinagsasabi ni Bato, nila Robin, nonsense. Si Sara, nonsense. Edukasyon, pinagtripan yung mga dekorasyon sa loob ng classroom, yung mga poster, yung mga visual aids, pinagtripan ni Sara Duterte. Si Sara Kim, hindi lang Sara walang H, si Sara Kim, Sara na sa Kim. Pinagtripan. Isipin nyo.
Ginagawang trip-trip nila kung anong gusto nila. Ganun na po ang nangyayari. Yung budget natin, tignan nyo, napakalaki yan, napakaraming pork barrel dyan. Imbis na busisiin ng mga congressman, ng mga senador, saan ba napupunta ang budget na yan? Wala, i-approve lang nila yon. Sa buwatan sila. Walang nagmamalasakit sa budget. Buti pa, nandyan si Risa Ontiveros sa Senado, kahit papano. Nandyan sa Kongreso ang Makabayan Black, 3 congressman na nakita natin. Sila lang naman talaga yung concern. Saan ba napupunta ang pera ng bayan? Kaya matindi rin yung ginagawa ng Makabayan Black. Saludo tayo. Diba? Kahit yung confidential fund ni Sara, bawal na ginawa, binigyan ng 125 million, bawal yon, pero pinayagan pa din, di ba? At hindi naman kino-question ng mga senador, ng mga congressman. Hinayaan lang yung si Sara Tambaloslo, si Sara Sakim, di ba? Si Sara Kim. At nanghingi pa uli ng budget, 2.3 billion ang budget niya. Kasama na naman ang confidential fund. Ganon, ang daming kalokohan. Ang pinupunto ko dito, seryosong problema, pero ang solusyon ng mga senador, congressman, ang presidente, acting-actingan, katamaran, kabalbalan, DepEd, Department of Agriculture, dyan sa West Philippine Sea, tignan nyo yung Senado, ano ba? Pagtaas ng presyo ng bilhin, pagtaas ng presyo ng bigas, puro kabalbalan ang mga solusyon nila. Sino naghihirap? Tayo na mamamayan. O, kaya tayo ine-expose natin dito. At ngayon, papakitaan ka ng t-shirt. T-shirt pala ang solusyon nila at pag-cheering squad sa Gilas. Ang problema daw sa China, para daw ma-inspire. Luko-luko talaga itong mga senador na ito. Aha. Para daw, anong connect na ma-inspire? Ha? China, basketball yun. Hindi naman yung totoong laban eh. Entertainment lang yun sa sports, di ba? Basketball lang yun. Oh. Nanalo ang Gilas sa China sa basketball. O, so what? Okay, na-entertain tayo. O, so, after nyan, ganun pa rin naman ang sitwasyon sa West Philippine Sea. O, anong nangyari sa mga pasayaw-sayaw ni Bato dyan? Papalapalakpak nila. Wala. Nagpasikat lang sila. O, di ba? Ang liwanag po nun, mga kabunyog, yung ating punto. Kaya dapat tayo mga Pilipino, malalim tayo magsuri. Dito, pinapalalim natin kung paano tayo mag-isip. Kasi kailangan talaga natin ng mga totoong solusyon kasi totoo ang problema. So, ang gusto ng bunyog, magkaroon tayo ng totoong solusyon. At dapat, kung totoong solusyon, ang mga leader, seryoso. Seryosong leader, hindi mga kengkoy, hindi mga vlogger, hindi mga payaso, hindi mga naghihimas ng ng bigote, hindi mga iyakin, hindi mga mga sanggano sa hearing, mga sanggano mga daig pa mga tambay pag nag-hearing sila sa Congress tsaka sa Senado. Basta mapag-viral lang Conscious kasi sila na may mga YouTube Gusto nila mag-viral sila, kaya kanya-kanyang pasikat. Ganyan Laging toxic talaga ang social media Kaya kahit mga senador, congressman, kanya-kanyang pasikat. Paano ba, iniisip din nila, paano ba tayo magbabiral? Ano ba ang gagawin kong script? So wala, hindi nakapokus sa totoong solusyon. Sa dami ng mga issue na kinakaharap. Pagdating ng oras, ganito ang ating opisyal, hirap ang bayan. Kasi wala namang solusyon talaga na napapatupad. Ano, mga kabunyog, mga kababayan, ang ganda ng ating punto. At sana maintindihan to ng ating mga kababayan. Minumulat ng bunyog ng Kulex Vlog sa Enzo Recto, tayo sa bunyog, minumulat natin ang ating mga kababayan na mag-isip ng tama, mag-isip ng malalim, suriin yung ano ang kalagayan ng bayan. At ipagtanggol natin yung kabutihan ng bayan, hindi yung kabutihan ng mga politiko. Kaya binabanatan natin yung mga dapat banatan. Pag sinabi nating traitor talaga yan. Naghuhudas di talagang hudas. Hudas naman talaga si Duterte. Di sabihin natin diretso, hudas si Duterte. At ito yung mga kampon niya ng mga hudas. Di maliwanag sa atin yun. Para hindi tayo naloloko. Jimmy De Vera, takot ang mga mambabata sa Unitibs. DDS at Lugalista kasi baka hindi sila mapasama sa listahan ng mga kakandidato sa dayaang gagawin. Sabi ni Sir Jimmy De Vera. Oo nga. Jimmy De Vera, kapi-kapi lang tayo para hindi tayo antukin, ano?
Oh, Sir Jimmy, salamat ha. Oh, Alex Ligaya, ganda ng punto mo, idol. Totoong totoo, pinupunto mo. Opo, totoong totoo. Kasi nga, di ba, Alex Ligaya, totoo ang problema eh. Pag totoo ang problema, kailangan ng totoong solusyon. At ang makakagawa ng totoong solusyon ay mga totoong leader. Oh, di ba? Totoong problema, kailangan ng totoong solusyon. Kailangan natin ng mga totoong leader na talagang mag-iisip, magpapanukala, mag-iisip, magtatrabaho para sa totoong solusyon sa mga problema. Hindi yung magchi-cheerleader, magti-t-shirt, magsusuklay ng bigote, mga walang hiya, mga nagne-negosyo, kagaya ng mga Gatchalian, senador na, negosyante pa, Bilyar, senador na, negosyante pa, di ba? Duterte, Judas, oh yeah. Sara Duterte, sakim sa confidential fund, pinagtripan yung mga classroom, di ba? Yan mga style eh. Oh, sila Jokno naman, yung budget secretary, sinisipay mga mahirap. Oh, di ba? Sinisipay mga mahirap. Ipatigil na daw yung edukasyon, yung scholarship, hindi na daw kaya ng budget. Yung libreng edukasyon sa universidad. Saan ka naman nakakita ng ganyang budget secretary? Kundi ba naman ugok yung Jokno na yan? Ha? Inaangal mo ang budget sa mga universidad na nakakapag-aral ang mga Pilipino, pero hindi nyo nakikita yung sobra-sobrang pagnanakaw ng mga congressman sa mga pork barrel nila. Bakit mo babawasan ang budget sa edukasyon, sa pag-aaral ng mga kabataan? Ang dapat nyong ayusin, ipakulong, ha? Tigilan ang pagnanakaw sa pera ng bayan. Yun ang talagang problema. Ninanakaw ang pera ng bayan. Na mga congressman, mga senador, sabwa-sabwatan kayo. DPWH, paggawa ng kalsada, tulay. O bakit ni pag-iinitan yung edukasyon, yung kalusugan? Mas malaki pa nga ang confidential fund ni Sara Duterte sa ano eh. Sa NICA, mas malaki pa ang confidential fund niya sa NBI. Isipin mo. Mas malaki pa ang budget niyo sa ano ba yung lintik na project na yun? Yung flood control project, 255 billion. Mas malaki pa ang budget sa DOH. Mas malaki pa ang budget sa agriculture. Isipin nyo. Flood control project na babaha. Hindi naman napipigil ang baha. Bumabaha ng kwarta sa mga bulsa ng mga kontraktor at ng mga kasabwat ng mga opisyal. Tigilan nyo kami. Tapos sasabihin ni Jokno na ano daw kasi ang laki-laki daw ng budget sa mga university. Hindi daw kaya. Isipin mo yan. Kung di ka ungas na bugok kang budget secretary ka, lumayas ka na dyan. Wala kang kwenta. Samantalang ang problema, yung pagnanakaw. Huwag mo sisihin yung budget sa edukasyon. Mga bugok. Yan na nga ang kailangan ng tao. Kaya nga may buwis para sa edukasyon, sa kalusugan. Para sa tao yan eh. Tapos yun ang sisisihin mo. O yung bugok na budget secretary na yan. Panahon pa ni ni Duterte yang si Jokno na yan eh. Si Ben Jokno, di ba? Mga ungas. Yun namang presidente, di ba si Marcos, ano naman si Marcos? Pinipilit ang sarili sa agriculture, absent naman ang absent. Tingnan mo, puro ungas. Budget, agriculture, edukasyon, wala, Senado, mga ungas po ang nagpapatakbo ng ating gobyerno. Kayo mga Pilipino, ano sa tingin nyo? Tayo at least diretsuhan para namumulat na kayo. Ano ba? Binababoy tayo eh. Binababoy ang Pilipinas, mga kabunyog. Kaya tayo nagmumulat dito. Sige. Hindi ito paninira kasi lahat ito ay may meron tayong basehan, may mga balita, mga direkta naman nilang sinasabi. Hindi naman natin iniimbento ang kwento. Hindi tayo nag-iimbento dito ng mga sinasabi natin. Lahat ito sinabi nila Jokno, ni Marcos. Di ba? Kahit nga yung bigas, bakit mamahal ang bigas? Wala namang makukulong dyan. Yung sibuyas, smuggling, wala namang nakulong. Importation ng asukal, wala namang nakulong. Wala, ginagago tayo eh. Ngayon, nag-cheerleader sila Bongo. Cheerleader sa West Philippine Sea. Sa basketball, ginagawa ang cheerleading. Mga ungas ba lang talaga? Word for the day natin, ungas at Judas. Ginagago yung tao. Sa basketball sila,
Yun yata ang solusyon nila. Cheerleading sa basketball at magpagawa ng t-shirt, di ba? O, para, wala eh. O, sabi ni Pumela Duran, hindi ba scholar yan si Tarsier? Joke no. Kung scholar yan, di na kinabang yan sa budget ng edukasyon. Eh, mainit siya sa budget ng edukasyon, hindi daw sustainable. Masyado daw malaki. Eh, ano naman kung malaki? Kung napupunta naman sa edukasyon, maganda nga yun para mga Pilipino, hindi maging mangmang. Oh, tama lang na ilagay ang budget sa edukasyon, sa kalusugan, sa health, sa pabahay, sa pagsigla ng ekonomiya, sa puhunan sa mga vendor, sa mga OFW. Doon dapat nilalagay ang budget. Sa magsasaka, sa mga isda, sa serbisyong panlipunan na makakapagpaunlad sa ating ekonomiya, sa ating lipunan. Mapakinabangan ng tao yung mabuting gobyerno. Lahat tayo yun ang gusto. Pero sinong nakikinabang sa gobyerno? Mga magnanakaw, o mga kawatan, mga mandarambong na nagbubudots-budots, mga may kaso ng plunder na nakakapagpiyansa, may mga kaso ng pandarambong pero nakakapagpiyansa na may kaso na nadidismiss ang kaso kasi may kapangyarihan sila. Ang tanging nakukulong sa Pilipinas ay mga nagnanakaw ng sardinas. O, di ba? Paulit-ulit tayo dyan sa vlog natin na yan. Yan. Ang totoong problema, napakadami. Di ba? O. Ako, wala talaga tayong sinasabing fake news dito. Eh. Sa totoo lang tayo sa Kulex Vlog, no? O, sabi nito, Carnils, communist rep or Democrats rep? Ano communist rep? Dinadaan nyo lagi sa komunista, rebelde. Ang labo ng mga ng mga ito. Ang nagpapatakbo ng gobyerno ay mga politikong kurap eh, hindi naman mga rebelde eh. Sino bang nagnanakaw sa pera ng gobyerno, di ba? Di ba mga kurakot na politiko? Sino nagpapahirap sa atin? Di mga kurakot na politiko. Bakit mo sisisihin yan yung rebelde? In fact, kaya nga nagre-rebelde kasi nagagalit na sa sistemang bulok. Kaya may mga kababayan tayo, naiisip na nilang humawak ng armas. O, sang-ayon man tayo dyan o hindi tayo sang-ayon dyan, ang katotohanan, kaya may mga nagre-rebelde kasi may sistemang bulok na may mga nang-aabuso, di ba? Dahil sa isang bansang maayos ang sistema, wala namang rebelde eh. Kaya nga di ba sabi nila Magalong, dapat ang ano natin, yung kahirapan ng tao, solusyonan natin yung kahirapan. At bakit mahirap ang tao? Eh mga kurap. Mga kurap ang mga politiko. 30%, 40% ang SOP sa mga project. Naguhuda sa bayan, di ba? Sa buwat-buwatan sila, magkukumpare, magkakaibigan, di ba? Sabi nga ni Bong Revilla, si Budots, aaprobahan ko ang bilang respeto sa aking kaibigan na si Sara Duterte. Magkakaibigan pala sila eh. So, hindi nila ko questionin yung budget ni Sara kasi magkakaibigan sila. Hindi naman nila kwarta yon, di ba? Obligasyon naman nila magtanong sana kay Sara. Pero hindi, magkakasabwat sila doon. Kagaya rin si Jinggoy Estrada, sila Budots Revilla, wala. Pinayagan lang si Sara na, tong si Sara Kim, si Tambalos na mag-uwi talaga ng pondo ng confidential fund. Di ba? Kasi nga, sabwa-sabwatan eh. At hindi nila yung tinatago, talagang sinasabi nila. Itong kaibigan ko, di ba? Ang kakapal ng mga muka, hindi naman nila pera yon, pera ng bayan yon, di ba? Oh, ganun po, ang sakit. Kaya nga, nagtatanong yung makabayan Black, pinatayan ng mic. Nagsasalita pa si Raul Manuel. Nag-walk out na si Sara. Ano ba no? Kabastusan sa taong bayan ang ginagawa. Nagtatanong lang naman eh. O, saan mo ba dinala? Ba't ayaw sagutin? Diba? Sa totoo lang tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Bastusan na po ang bayang Pilipinas. Binabastos tayo ng mga trapo na to. Sobra sila, sagad sila ngayon. Kawalang yaan nila. At ginagago tayo. Ngayon, gagaguhin tayo nila Bongo. Magti-t-shirt sila ng gilas-gilas. West Philippine Sea. Ginagago tayo. Ano kayo? Ano akala sa mga Pilipino? Gago kami. Makukumbinsin nyo kami dyan sa mga t-shirt nyo na mag-cheerleading kayo dyan. Pasayaw-sayaw kayo dyan sa gilas. Basketball yan. Di ba? Samantalang totoo ang problema ng West Philippine Sea. Tapos sa basketball kayo kakana. Siraulo talaga itong mga senador na ito. Ewan ko lang kung may mga kababayan tayong naniniwala sa mga yan. Di ba? Oh, yun ang punto eh. Magdiretsuhan tayo dito. Binabaliw ang maraming Pilipino. Sana kayo mga kababayan ko, huwag kayong magpapabaliw sa mga baliw ng mga ungas ng mga senador.
na mga alagad ni Judas. Alagad ni Duterte Judas yan na tuta ng China. Oh. Wag nyo kaming daanin sa basketball na gilas-gilas na yan na pa-t-shirt kayo dyan. Ha? Mga ungas kayo. Hindi yan totoo. Hindi yan ang realidad. Basketball lang yan. Mga ungas. Oh. Oh, di ba? Mga ungas na mga Pilipino. Galit na galit kayo kay Coach Chat Reyes. Coach lang naman ng basketball yun eh. Oh, bakit galit na galit sa tao? Oh. Maano naman kung di tayo nanalo sa basketball? Maghihirap ba tayo? Ang nagpapahirap sa atin, yung taas presyo ng bigas, walang trabaho, todo-todong korupsyon, pagtatraidor ng mga kurakot ng mga politiko. Yan ang nagpapahirap sa bayan. Hindi naman si Chat Reyes eh. Oh, dapat ang mga Pilipino, kayo, mga ungas kayo, magalit kayo dun sa mga walang hiyang mga politiko. Hindi dun sa coach ng basketball. Kung nabubuhay kayo sa realidad, parang nabubuhay kayo sa entertainment at pelikula eh. Iba yun, magkaiba yun, mga ungas. Ha? Mabuhay kayo sa realidad. So magalit kayo sa mga totoong nagpapahirap sa bayan. Hindi sa coach ng basketball. Magalit kayo sa mga tambalos-los na mga ungas na nagti-t-shirt ng West Philippine Sea. Pero mga traidor naman, doon dapat kayo nagagalit eh. Lantarang panggagago yun eh. Baka kung nandun ako, wag mo nga akong gagawin. Gawin mo yung trabaho mo. Huwag ka dito sa basketball court magsasayaw. Magsisigaw ka dito sa basketball court tungkol sa China. Bakit nasa basketball court ka? Doon ka! Sa Senado, mag-isip kayo ng paraan. Paano nyo lalabanan ng China? Hindi dito sa basketball court. Mga ungas na mga ito. Kung ako ang nandun, gaganunin ko yun. Lulukohin nyo pa kami. Diba? Tama ba yun? Diba? Tama naman eh. Bakit nasa basketball court kayo? Doon kayo sa Senado, mag-isip kayo ng matino. Hindi dito ang laban ng China. Basketball lang ito eh. Oh, di ba mga ungas na mga Pinoy na mga dutards? Oh, dapat may connect kayo sa realidad, hindi yung napaghahalo nyo yung fantasy, yung pantasya sa katotohanan. Magkaiba ang pantasya, entertainment, pelikula, magkaiba ang totoong buhay. Oh, nakukuha nyo na ang ibig sabihin ni Kulex? O kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba? Basic naman eh. Oh. Sabi ni Frank Nabalon, sinabi ko nga Sir Kulex, tandaan ang mga pangalan ng mga senador na yan. Huwag nang iboto, mga makapili yan. Oh. So, maraming salamat ha, mga kabunyog, mga kababayan. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Huwag magpapabaliw, huwag magpapapaniwala, huwag magpapabudol sa mga Judas, sa alagad ni Judas, at ang naghudas sa Pilipinas ay si Duterte na sagad-sagaring maka-China. At itong sila Bato, sila Bongo, sila Villanueva, sila Subiri, sila Tolentino, Villar, yung mga Cayetano na yan, Revilla, Estrada, Arroyo, yan ay mga magkakasabwat na mga traidor sa bayan. Kaya tuloy-tuloy lang ang laban, huwag tayong magpapabudol-budol. Tama na, sobra na. Lumaban na tayo mga kababayan. Ito po si Kulex Soliman sa Bunyog Pagkakaisa Public Page. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.